Baby, please. Ang dami nila kutitos nito, nakakainis. Tapos na. Hi everyone! Welcome back sa channel namin. Today we're gonna do Q&A dahil marami-rami na kayong mga katanungan na napapadalas, tinatanong nyo. So, we decided to film this Q&A and nag-post ako sa Facebook and Instagram para mag-comment kayo doon ng mga additional questions nyo. Pasensya na kayo, hindi talaga namin masama yung lahat ng mga questions niyo kasi halos yung ibang questions dito pare-pareho lang. Sana wag kayong magalit or mainis kung hindi namin naisama yung pangalan ninyo, pero we'll make sure na meron pa namang next time. This is not gonna be the last Q&A dito sa video na to. So, I hope you guys understand. We're gonna start na. Okay. First question. This is from them Tumblr Vibe. Hi Ate Nina and Kuya Jet. What advice would you give your teenage self? Very good question. What I can advise to myself, to my younger self is don't be too idealistic. Siguro maging open pa ako or maging open pa siya sa mga possibilities. Pag ikaw na lang pala talaga in the real world, talagang sugal, lalaban ka, pagdadaanan mo lahat. Ako alam ko na yung para sa akin. Siguro ma-advise ko na mas mag-focus ka kung ano yung mga mararating mo. Long-term effect, ganyan. Long-term goals. Long-term goals. Next one, it's Mirain. To Jet, as a musician ba, enough ba ang kita mo to feed a family and to give their needs? Don't you have any plans of getting a job na mas makakapagbigay ng income na mas pleasant? Actually, for me, my passion in singing has been there, always been there. Hindi siya enough. Yeah, that's true. Hindi siya enough. Enough to pay the bills lang. Enough siya. Pero kailangan samahan mo ng diskarte. Pag wala kang diskarte, saan naman bagay eh. Kung wala kang diskarte, if you're not smart enough, walang patutunguhan. Si Albi Roxette. Hi Nina and Jet, been a follower of your channel for 6 months now and coincidentally, my tita Pam. Sige ko na nga. My Tita Pam knows your family personally in the US. Wow. And it's surprising to know that you live simply in your videos, but she told me how extravagant your family in the US owns hospital care businesses and producing concerts for Pinoy celebrities. There. My question is, why don't you migrate in the US and why did you choose to live like an average person when you can afford to live there and pursue your family business there? Actually, wala talaga akong plano mag-migrate sa US. Nung single pa ako, or kahit nung ano na pa yun, mag-asawa na. Mag-asawa na ako. Nung wala pa si Sky, talaga I don't really wanna go to the US. Bakit? Kasi nga, it's not that I don't like there. It's just that ayokong madikit yung pangalan ko sa kung ano man yung narating ng family ko doon. Why I chose to live my life like an average person? Actually, I chose to live this way because ayoko matag na gano'n na parang umasa na lang siya, sige na siya. Na makikilala ko dahil umasenso ko na dahil sa pamilya ko, magulang or sa family business or whatever. So I want to build my own identity. So, di bali na ako maghirap, di bali na akong pumayod, di bali na akong magpakapagod. At least siya yun. At pag least sinabi mong, singer, ay si Jet yan, But when dumating si Sky, medyo nagbago yung perception ko. Parang naisip ko na lang na hindi na lang para sa sarili ko, kundi para kay Sky. So, nandun na rin yung parang gusto ko na rin pumunta sa States or ready na rin ako pumunta ng States. Sabi nila ate na wag mong ipagkait doon sa bata yung opportunities. Kung hindi man sa'yo, isipin mo yung anak mo. Anak mo na lang. So, parang doon ako medyo nagising. Well, pwede pa siguro yun doon sa pagpo-produce ng show. Pero yung pag-ano ng pag medical field, hindi talaga. Pero ako kasi more on creative side. So, kaya ako nag-put up ng sarili kong business na events. Sige. Ana Isabel, hello po. How do you balance your responsibilities? Kasi po, di ba, there is Sky, Kuya Jet, Ate Nina, work, and YouTube. And is there a time na nababurn out na po kayo sa YouTube? If yes, ano po ang ginagawa nyo?
Thank you and God bless. Kaya malaking tulong din sa akin si Jazz talaga kasi she helped me look after Sky and si Jet. So pag nandun ako sa work, si Jet ang bahala dito sa bahay. And then pag ako naman yung nakauwi dito sa bahay, si Jet naman yung didiskarte sa sarili niya, ako naman yung bahala dito sa bahay. So ganun kami. Pag Saturday, Sunday naman pag Saturday, Sunday naman kami nagmo-multitask. Kasi Saturday, Sunday kailangan namin mag-film. Tapos ako doing household chores, looking after Sky. Kasi syempre, hindi ako tutok sa kanya na Monday to Friday because of my work. Kaya pag Friday, Saturday, I really need to spend time with her. And there's a time ba na nababurn out kayo sa YouTube? Yes. Yes. There was a time. Kaya dun sa mga matatagal na naming subscribers, from the very start, you know guys na nag-MIA kami for almost 2 months. Kasi that's where parang we realize kung ano ba talaga purpose natin. Marga Chuwadi, what do you think of your bashers? How do they affect you? And how do you handle their comments? Also, if you were a spokesperson ng mga YouTubers, what would you say sa mga viewers? What do you think of your bashers? What I think, wala. Actually, chill lang kaming dalawa. Sa totoo lang, masaya kami. Wala na kaming time para isipin kung ano pa yung iisipin ng iba. Kasi, meron niyang kasabihan which is actually what I like. Saan kayo nakakita ng taong masaya, contented, successful, at happy na nag-hate? Wala kayong makikitang ganun. So, that means if they're doing that, that's the opposite of that, diba? Hindi sila masaya or whatever. So, for us, hindi na, kumbaga, we don't really need to explain ourselves or defend ourselves. Kung meron man kaming dapat bigyan ng explanation, yung tao lang sa taas. Kung ako yung spokesperson ng YouTube, YouTubers? Oo, ng mga YouTubers, I will tell to all the subscribers, kasi all YouTubers, don't just settle dito sa small screen na to, yung square screen na yan. Yung nakikita ninyo, it's just 10 minutes or 15 minutes of our life. The world is boundless, limitless. Kung ano yung alam ninyo, huwag kayong magsettle doon. Queen Favila, kailan balak planong sundan si Skyler? Actually, gustong-gusto na din talaga namin sundan si Sky. Kasi ang sarap kaya ng nakikita or napapanood namin si Sky pag may mga kalaro siyang iba. Iba yung joy niya, iba yung laugh niya. Pero sabi nga namin ni Jen, hindi naman kami pwedeng dive lang ng dive kasi masasacrifice na naman yung family namin. Sobrang hard nung adjustments namin nung dumating si Sky. Financially, emotionally, ano pa ba? Physically, yan yung mga bagay. So, ngayon, sabi namin, parang ngayon pa lang kami, ngayon kaka 2 years old ni Sky, parang this time pa lang kami nakakapag-enjoy as a family. Tapos, kung sasalpakan na namin ng another baby, parang maano na naman kami, mapapressure. Mga 4 years old na si Sky or 5, bago sundan. Kasi, gusto ko, mauutusan na namin si Sky or she can be, pwede na namin siyang... sister. Oo, be a sister. Kailan po ang next meet and greet from Fatima XX Contact? Wala. Actually, alam nyo guys, hindi pa sumasagi sa isip namin yung meet and greet. Pero, maybe in the future, pag naramdaman na namin na it's time. Racy C. Sino po yung close nyo na vlogger maliban kay Ate Aisha? Just to mention a few people na lately palagi kong nakakasama is sila PV and si Monica. They are also vloggers. Alam mo yun, para-parehas kami ng passion, para-parehas kami ng mga nanay. So, iba talaga pag kapwa mo nanay yung mga kasama mo. And also, syempre, si Anne. Oo, yan. Yun lang kasi hirap dahil malayo sila. Nagkikita-kita lang kami pag mga may event. Syempre, always naman akong open maging friends with others. And kung sakasakali man na meron akong magiging mga close is yung mga community ng mga kapwa ko nanay na vloggers. Kaya alam nyo na guys kung sino yun mga kapwa ko nanay na vloggers. Yai Garcia Celis. Yun pa rin question ko kapag may argument kayo or misunderstanding, sino ang madaling magtampo? And sino po ang nanunuyo? And ano rin po advice nyo sa mga couples or mag-asawa on how you can work together as partners? Grabe po kasi dynamic nyo as a couple. Actually, hindi kami nagbibilang kung sino yung una nagtatampo. Ako kasi I look at it as, parang
Parang, pero sa aming dalawa pareho kaming matampuin. Oo. Pareho kaming matampuin, pero sa panunuyo, pareho lang din. Ako, parang, hindi ko to sinasabi in general ito lang yung ano ko sa sarili ko, yung parang perception ko sa sarili ko na ako yung girl, ako yung wife, I need to be submissive with my husband. So, hanggat kaya ko, which is talagang kinakaya ko naman talaga, and willing kong ginagawa yun na intindihin siya and mag-give way sa kanya. Pero minsan napipikon din ako dyan. Unprettiness. Sino ang mas nagre-react pag may nagbabash? Unprettiness. Oy, si Unprettiness, YouTuber din siya, guys. And you can follow her sa Instagram and YouTube, guys. Search lang. Nagre-react. Actually, sa una, nung bago pa lang kami, ako talaga yan. Tsaka iba talaga, guys, pag lalaki. Actually, kahit sila, yung mga friends namin na vlogger, sabi nila, iba din talaga mag-react yung mga asa-asawa nila. I guess, syempre, magkaiba ng personality. Tayo nga mga girls yung nasa soft side, then silang guys yung ma-ego. Ayun nga, as time goes by, magbibuild ka, matututo kang mag-build ng thick skin. Kaya importante rin na sanayin mo yung sarili mo na makakita ng ganyan. At saka guys, basta tiwala kayo sa sarili nyo na wala kayong ginagawang diba? masama, wala kayong ginagawang pangit, hindi ka nakatapak ng tao, hindi ka nang api, diba? Huwag kang maniniwala sa kanila. Charmaine, Alea, Casiano, Ate Nina, are you willing to give up your work if ever to be a full-time YouTuber? Why? Kuya Jet, what makes you feel pressured as a YouTuber? Yes, there was a time na I really considered quitting my job. I really wanted to spend more time with my family and Skyler, kasi sino bang nanay ang ayaw nasa tabi ng anak niya 24/7, nasa tabi ng asawa niya 24/7. Pero, sabi ko nga sa inyo kanina, diba, yung may advice ko sa sarili ko is to think pang long term. So, yung mga decisions ko na yun na mag-quit or mag-focus on YouTube is just me being self-centered dito sa nangyayari, dito sa present. Pero if you were gonna ask me as a mature person, I will still continue my job kasi it's a corporate job, an established company, I get a lot of benefits, and iba talaga pag may sarili kang trabaho dahil you'll never know hanggang kailan ka bibigyan ng YouTube ng pagkakataon na mag-earn ng money. Paano kung bigla na lang silang mawala? What makes you feel pressure as a YouTuber? Keeping up with the consistent plan on making you guys happy. Lately kasi, as we grow, as we build our community, hindi na ito all about us. It's all about you na. So, kahit pa sabihin nyo na we should love what we do. We love what we do, but sa buhay YouTuber, guys, as you go along, parang may responsibility ka na hindi mo na pwedeng isipin yung sarili mo lang kasi you're becoming a public figure. So, may demand kasi from the viewers. So, we have to know kung anong klaseng videos, kung ano yung ilalagay. Yes, kung ano yung na-enjoy nyo. Kaya doon ako nape-pressure. Hi, Sis Nina and Kuya Jet. Ask ko lang if hindi ba kayo seloso or selosa sa iba, lalo na sa mga kawork ninyo, kailan kayo huling nagselos? Thanks, sana masagot nyo. Kahit in spite of all the things that have happened in the past, yung trust namin ngayon, sobrang tibay. Napanood kasi ni Monica to sa Spicy Fingers. So, that time, tinanong niya ako, hindi ko ba nagsiselos kay Jet? Mga girls doon, nakita niya, ganyan. Tapos, para ako nawi-weirdohan na din ako sa sarili ko. Bakit wala nga akong selos na nararamdaman? Ako rin wala sa kanya. Kasi, na-establish na yung trust. At saka kasi, guys, actually sa totoo lang, kahit sa text, hindi kami nagte-text. Yung, kumusta ka na, kumain ka na ba? Well, we're still in love with each other. But in a different level. Yeah, in a different level. Kumbaga, yung love namin sa isa't isa is nandyan na eh. Hindi na yung kailangan mong i-improve ng i-improve. Hindi mo na kailangan mag-build ka ng love. Kumbaga, hindi mo na kailangan laging i-check. Abby Barcela, relationship advice on how to avoid over familiarity. Kasi minsan in a relationship, hindi nyo talaga maaalis yan. Pag matagal na kayo magkasama, parang nagkakainisan na kayo. Kasi lagi na kayo nagkikita, gano'n at gano'n. Kasi over familiarity na. Kaya nga, you have to know, kasi minsan may mga relationship na hindi nagtatagal. Kasi pag dumating na yung over familiarity, feeling nila hindi na nila mahal yung isa't isa or wala ng love.
dun pumapasok yung test ng relationship. Ang love, hindi siya about yung feeling of being in love. Dumarating yan sa lahat ng matagal ng magsasama. 20 years, 30 years, 50 years. It's always about choice. You look each other as best friends. So, best friends is mahal nila yung isa't isa. Supported nila yung each other. So, ganun din sa mag-asawa. Kay may makita ka dyang pangit na ginawa niya, kung umutot man siya sa harap mo, nakita mo man yung ganyan. So, hindi ka mata-turn off. Pero at the end of the day, alam ko, love ko siya. Baby Jane Reveral, happy birthday, Jane. Uy, happy birthday, Happy birthday, Jane. birthday niya bukas. And ang Ito pa question po. What's the most embarrassing moment na nangyari sa inyo? Kasi sa banda, ako kasi talaga pawisin ng kilikili. Alam ko na yun. Alam niya na yan, baskil talaga ako. Kasi kaming mga banda, meron kaming teknik na ginagawa para hindi masyadong halata yung baskil. Alam niyo yung sanitary pads ng babae? Yung Napkin. Hindi napkin, yung isa. Panty liner. Panty liner. Yung panty liner na yun, dinigil. Sekreto yun ng mga stylist. Yung mga, sa mga artista, sekreto yan. Yung panty liner, ididikit mo yan dyan. Tapos, para ma-absorb yun nung panty liner, yung wetness or whatever. Kaya lang, kumakanta ako. Nandito na yung nasa gilid yung panty liner na umaagalo kasi pag gumalaw ako, malalaglag na siya. Kaya nakasteady lang ako. Sabi pag may panty liner sa stage. Yan yung pinaka-embarrassing moment. Pero hindi naman siya nahulog. Pero alam mo yung malapit na. Kasi hindi ka na makagalaw. Tapos gusto mo mag-CR. Hindi ka makasiya. Sa akin. Alam niyo, usong-uso sa school yung diba? Yung mag-field trip kayo ganyan. Ako kasi, talaga ako, very jolly person, isip bata ako. So, imagine nyo na lang nung high school na ako, ang isip ko or ang galawan ko is elementary. So, nagpunta kami sa Star City. And then, di ba meron doon Ice World ba yun? Hindi ko na siya masyado matandaan. Basta Ice World, ganyan. So, naka-jacket ka, sobrang lamig, ganyan. Tapos, sa sobrang enjoy mo, nakalimutan ko na mag-CR, then pinipigilan ko lang yung, yung wiwi ko. Tapos, dun sa Ice World, tawanan, ganun, ganyan. Tapos, after nun, alam mo na. Naihi ka? Oo, grabe. Hala guys, naihi ako. Sobrang kakatawa ko. Alam mo yun, yung maganda iyak-iyak ka na sa kakatatawa. Hindi mo na napigilan pati yung pag-ihi mo. Naihi talaga ako. Tapos, parang, ganun talaga lalo na pag tumulo na siya ng bonggang-bongga, hindi mo na siya mapigilan. Basang-basa yung jogging pants ko. Buti na lang kamo brown, hindi masyadong halata. Tapos nagpunta kami sa sa horror house after that. So, hindi ako nagsasalita kasi syempre nahihiya ako, naihi ako, no? Hindi lang to basta uwiwi at talagang bonggang uwihi ako. Di ba nagkakatakutan nga? So, magyayapusan kayo doon, magsisiksikan kayo. Yung friend ko, sabi niya, bakit basa yung pants mo? So, yung friend ko, sabi niya, bakit basa yung pants mo, yung classmate ko? Sabi ko, napaihi ako. Ria Marlon, Marky, Andre. Kayo Haba naman buong pamilya nyo nilagay nyo dyan. Kayo po ba nagpapaaral kay Jazz? Yes. Oo, kami nagpapaaral kay Jazz. Yes, kami nagpapaaral kay Jazz. So, nag-aaral siya ng HRM dito malapit sa amin. And yung mga expenses niya sa school, sagot namin yung lahat. Kasi, alam mo yun guys, parang yun na yung pasasalamat namin kay Jazz for taking care of the three of us. Si Jet, ako, tapos si Skyler. Si Jazz 24/7 nandito sa bahay. Siya yung tipo ng tao na, alam mo yun, itong batang to parang parang i-devote niya na yung sarili niya dito sa family namin. Kaya bilang pasasalamat, gusto namin siyang bigyan ng chance na pag-aralin kasi hindi naman habang buhay na dito siya sa amin. And darating din yung time na kung sakasakali man na gusto niya nang umalis dito sa family namin, kumbaga kaya niyang mabuhay sa mundo dahil nakatapos siya ng pag-aaral, magkakaroon siya ng bright future, di ba? Yeah. Kasi may natapos siya. Tony Sia, disadvantages ng white if any. Oy, si Tony, nag-vlog din siya, guys. Follow niyo siya sa YouTube, Instagram, Facebook, and YouTube. Hanapin niyo yung pages niya. Disadvantages of white. Meron, ang dami. Lack of sleep. Disadvantages, yes, there's a lot of disadvantages. Number one is, you have to throw your life in the public
you're vulnerable to a lot of things. So, yan, isa din yan sa dahilan kung bakit kami nagtatalo minsan. Yan, pag-YouTube natin. Kasi bago kami mag-film, guys, nagtatalo kami sa mga technical tips. Like, hindi pantay yung camera, itaas mo yung camera, yung ilaw. Ito siya kasi nagsiset up. Ako, haharap lang ako sa inyo at magdadadaldal. Siya yung gumagawa lahat. Hey, it's Minette. Honest to goodness answer from you guys. Magkano po average kinikita ng isang YouTuber? Nakadepende ba sa viewers, likes, or subscribers? Kasi marami na po nagpapa-Q&A na YouTubers. Di naman malinaw sagot nila, which nag-play safe lang para sila. Sa sagot nila, I find your vlogs very honest. Walang halong gimmick or pinilit. Wish to meet you guys on July. Please DM me. Alam nyo guys, we really can't disclose kung magkano siya. Kasi nasa policy yan ni YouTube. Depende kasi yan guys. Wala siyang, kumbaga wala siyang ceiling. Ano siya, wala siya sa, sa subscribers, sa views, sa likes, sa nandun siya sa advertisements na pinapasak sa mga videos. Yun, sila yung nagbibigay ng money. Lalo na ngayon guys nga na wala na talaga halos si YouTube ngayon na ads kasi nag-pull out lahat ng mga advertisers. If you don't know guys, marami nag-pull out ng mga YouTube advertisers sa YouTube. So, more likely, yung kinikita pa namin ngayon, mas bumaba pa. Mas bumaba pa. Pero okay lang. Kasi bayad na lang siya ng internet. Oo, pero internet na kabagal-bagal naman. Pero parang okay na lang din kasi buti nga may work kami. So, oo. Kumbaga pang lang namin to, pang gas. Pang dagdag, ganyan. So, yan. Siguro depende naman yan sa YouTubers. Hindi naman depende per YouTuber yan kung gusto nila lang sabihin or hindi. So, hindi natin pwedeng sabihin na madamot sila. Kasi alam nyo guys, discretion nila yan. Oo, tsaka right nila yan. Oo, pinaprotect lang din nila yung mga sarili nila. Kung hindi man nila sabihin, okay lang yan. Iris Jen Larios. Hi, as a couple, saang bagay kayo di magkasundo? And pag nag-aaway kayo or di magkaintindihan, paano kayo nag-uusap? Gusto mo ba sabihin ko? Ano yung bagay hindi tayo magkasundo? Hindi sabihin ko talaga. Unang-una, ay, wag na po. Hindi siya nagchichinelas. Pangalawa, madumi yung kama dahil hindi siya nakachinelas. So, yung mga nakapit sa paa niya, alam mo, doon ako busit na busit. Yung nagsasandi siya sa kama. Kaya paghiga ko, super aligas-gas na kainis talaga to. Yung pag-ihi sa toilet, yan pa. Diyos ko. Kalalaki kasing tao. Yung mga guys dyan, makaka-relate kayo. Ako naman ang kinaiinisan ko dito madalas. Tanong. Kahit yung mga maliliit na bagay na wala namang kalatoy-latoy. Hoy, sabi nila. Hoy, pinagsasalita kita. Sige. Yo, tanong, tapos wala kalatoy-latoy minsan. Yung tuwalya niya guys, pagbasa, pagkaligo, pagtanggal niya ng tuwalya, hagis lang sa kama. Siyempre, inihigaan yung kama. Siyempre, nagpapatuyo pa ako, nagbibihis pa ako. Bakit pwede mo naman isabit? O bakit mo ilalagay sa kama? Tapos pag kahit may natutulog, siyempre, ikaw, sarap tutulog. Pag ganun mo, biglang basa yung paahan mo kasi yung tuwalya nandun. Ito rin. Tapos, napaka-technical masyado. I mean, napaka-busisi. Sabi nga nila, ang taong hindi nagtatanong, hindi nag-grow. I'm just growing myself. Puno ka ba? Paano nagkakaayos? Wala. Minsan di lang kami biglang magkikibuan. Tapos may okay na kami. Meron kaming bigla-bigla na lang pag nagtinginan kami, bigla kaming magbaburst ng tawa. Start na namin yun to reconcile. It's me, Monjay. Hi, Nina and Jet. For Nina, bakit po ganyan kayo magsalita? May pagka-arte. May lahi po ba kayo? And may time pa po ba kayo ni Jet for loving? Hehehe. Yun lang, notice me please. Hindi naman ako maarte. Siguro, may mga words na talagang pinopronounce ko with effort. Kasi nga, bulol ako guys, di ba? Alam nyo naman yan. Bulol ako. Kaya may mga words na talagang nag-exert ako ng effort na i-pronounce. May lahi po ba kayo? Yung lolo ng father ko is pure Spanish talaga. So, sila yun. May time pa po ba kayo ng loving? Meron. Once in a while. Once in a blue moon. Well, I think a lot of the couples out there can relate. Kasi once na meron ka ng baby. Actually, dito nga ako talaga na eto guilty talaga ako dito. Guilty as charged. Nawala na yung namin. Yung dati talaga,
breakfast, lunch, dinner. Parang meal lang eh, no? Ganyan, as in, nung mga, namin, kabataan days namin. Nung nagka-Skyler na, ewan ko ba, hindi ko alam, is it my body or is it me? Pag magulang ka na yun. Kaya nga, sabi nila, pag nagkaanak talaga, no? Marami. Kaya maraming lalaki ang mga ngaliwa. Pero ito, very proud ako kasi, kahit na hindi ko na ipaparamdam sa kanya minsan yung mga pangangailangan niya, siya, talagang nasa tabi ko pa din siya, never siyang naghanap. Tinatanong ko sa kanya pa joke na parang, mamaya, maghanap ka na sa iba nun, sabi niya, kaya ko naman magsarili. San Ipo de Leon, hi po sis Ninya, yung sinanay po ba na nag-birthday, nanay po ba yun ni Kuya Jet? Or yung nanay po ni Kuya Jet yung dumating yung nag-mall po? Kayo. Actually, funny question. I like this one kasi napagkakamalan ninyong nanay ko si Nanay Mary. Pero for all you know, ang nanay ko, ito yung nasa States, nakauuwi lang. Oh, yung kasama namin sa mall. Oh, yun yung mami ko. Yung nanay na tinatawag namin dito, yun yung nanay-nanayan ko na naging katuwang nung mama ko nung maliit pa lang kami. Chamirian Esparagera Fajardo. Ano po milk ni Skyler at vitamins niya? And may nilalagay po ba kayong organic shampoo sa hair niya? Ano po masasuggest siya pampahaba ng hair ng bata? Magkasing edad at kasing laki po sila ng baby ko, Ate Ninya. Sige, ito usapang nanay. You know naman guys na I breastfed her for 2 years. So, ang binigay na formula nung pedia niya is hip organic siya na halos kalapit ng lasa daw ng breast milk. Yung vitamins ni Sky is Apebon Syrup, yung may iron. Ang shampoo ginagamit ko kay Sky is yung Mimi Flow na red, yung may conditioner. Well, actually, hindi ko napansin na meron siyang pampahaba ng hair, pero we usually comb her hair para ma-stimulate yung glands niya sa buhok. Kwentuhan niyo po kami about sa tattoos niyo, sis. From Chari Lariosa Lizarondo. Okay, may tattoo here. Sige na, kung ubad na ako. Wow, wag na. Hindi. Hindi kung macho ka, hindi ka naman macho. So, ito yung tattoo na yan. It's Hebrew. Ibig sabihin yan, I am yours and you are mine in Hebrew. Tapos itong tattoo na to is a mic extending until here. Mic kasi, syempre, of course, obviously, I'm a singer and I like this tattoo. And then, I have this one right here. Actually, it's a musical note na nakalagay yung isang song na favorite ko. Ano yan eh? Christian song? Christian song siya. This is a song that I remind myself every time na may pinagdadaanan ako. The title of the song is All to Jesus I Surrender. So, that's one philosophy in my life or principle na pinanghahawakan ko lagi, na pag may bagay na hindi para sa'yo, then you have to let it go and surrender. Yan ang isa sa may share ko sa inyo dahil once you surrender, that's where the gift or the blessing will come. Kasi yun yung ibibigay niya sa'yo. Kasi hindi siya pwedeng magbigay ng isang bagay na meron ka pang hawak sa kamay. So, ibibigay niya yun para sa'yo pag pinakawalan mo na siya. Ano din siya? Hebrew letters din siya. Ang nakalagay naman sa akin is live, love, laugh. Tattoo naman niya telling herself na she will love me until the end. Yung 76. Oo. Alam niyo kung merong tattoo na pinagsisisihan ako, ito yun. Palagi na lang, mistaken identity. Pakita mo parang, kasi. hindi niyo ba maintindihan na Capricorn yan? Hindi na kasi yung Capricorn, pero kasi mukhang 76. Sabi ko, pantayan ng loko. Capricorn yan, kung anuhin nyo lang. Kung bubusisiin niyo. Kung open-minded ka. Para mag-business tayo. Gusto mo ba kumita? Open-minded ka ba? Halika natin sa So, there you go guys. Doon sa ating Q&A portion here at YouTube. And I hope nasagot namin yung mga tanong ninyo. And doon sa mga hindi namin nasagot, again, you still have chances pa naman in the future to ask questions. Uy, tanungin nyo naman kami ng mga kalukalokohan. O yan, yung mga Yung tipo, kung ikaw ay magiging ngipin, saan mo gusto mo? Kung saan mo parte tumubo kung ikaw nag-iisa. Masyadong seryoso to, no? Pero I mean, it's good then. At least you get to know us more. So if you like this video, guys, give us a thumbs up and subscribe on our channel. Click the notification bell
and follow us on our social media accounts here. Instagram and Facebook. Guys, I hope to see you again on our next video and Sana nag-enjoy kayo. have a great Para may karugtong ay sasabihin ko. Bye everyone! Bye.